Ito po yung title ng ating lesson, is Turning Trial into Victory, from the book of James, chapter 1, verse 2 to 8. So, church, you believe na sa bigat o sa dami ng ating pinagdadaanan, ano po kaya yung magiging end nito? Ano po kaya yung magiging sa likod ng ating mga trial? Mga difficulties sa buhay, hardship sa buhay. Do you believe God? At the back of this, we have victory. Makakamit po kaya natin ang katagumpayan sa likod ng lahat ng ating pinagdaraanan. Amen. Amen. So, yes, hindi naman po talaga tayo pababayaan ni Lord na, yes, all of us nakakaranas o dumadaan hindi lang sa napakaliit na pagsubok sa buhay. Hindi lahat tayo nakakaranas nun. Mahirap, o yung malaki o maliit na pagsubok, all of us meron. So, ang napakaganda doon talaga, sa kabila ng kahirapan, talagang halos, kung iisipin mo, hindi mo na talaga itong mapapagtagumpayan. Akala mo, doon na lang tayo sa kabigatan na yun. But in the back of this, turning trial into victory. Yun ang sabi ng ating Panginoon. So we claim, hindi pa lang po, we claim in the name of Jesus na talagang ano man yung mga pinagdadaanan mo sa buhay, kasi iba't ibang trial, iba't ibang difficulties, iba't ibang hardship ang dumadating sa ating buhay. Iba po. Some is sa pamilya. Some is struggle of financial. Some sa trabaho. So, iba't iba pong pagsubok ang ating nakakamit. Kaya lang, sabi nga, we have to be strong para makamit natin yung victory. From the book of James, chapter 1, verse 2. Ito po sa Tagalog, ituring ninyong kagalakan ito mga kapatid, kung nakakaranas kayo ng iba't ibang kaguluhan. So, napakalinaw po sa verse 2, nasabi po, ituring ninyong kagalakan ito mga kapatid kung nakakaranas kayo ng iba't ibang kaguluhan. So, ang gusto ng ating Panginoon, even whether of the middle o dun sa napakabigat na trial sa buhay natin, ang gusto ng Panginoon ay ituring ninyong itong kagalakan. So, hindi po dapat tayo manlulupaypay. Kahit na nandun tayo sa kabigatan, God is with you. Nandyan si Lord palagi sa puso mo. Nandyan si Lord nakasama mo. Kasi nga, dito nga sabi niya, ituring ninyong itong mga kagalakan. So, if you have the heavy trial na akala mo ay hindi mo na malalampasan, pray. Ask God help. Nandiyan si Lord nakasama mo, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan sa mga problemang iyong pinagdaraanan. Kasi napakaganda nga nito, sabi niya, ituring ninyong kagalakan ito mga kapatid, kung nakakaranas kayo ng iba't ibang kaguluhan, means your heavy trial. Kasi iba-iba naman po talaga ang dumadating sa ating pagsubok. Na hindi natin namamalayan, may ganito na tayo. But, andyan si Lord. Nandyan si Lord palagi na nagbibigay sa atin ng comfort. Nandyan si Lord na nagpapaalala sa atin na hindi natin to dapat sukuan ang mga pagsubok na binibigay sa atin. Amen.
So, we proceed to lesson 1 from the book of James, chapter 1, verse 2. That is the lesson 1, shape your mindset. So, means, asahan ang hindi inaasahan. So, ibig sabihin po, kung ano man yung mga pagsubok na dumadating sa atin, hindi natin alam yun na biglang dadating sa ating buhay. Mabigat, malaki, o anumang klaseng pagsubok yan, sa pamilya, sa husband and wife, sa financial, o sa anumang problema sa work, hindi natin inaasahan talaga yan na mga pagsubok. Kaya, kung talagang naka-abide ka kay Lord, naka-abide ka sa Word of God, hindi ka agad-agad babagsak. Kasi andun yung salita ng Panginoon na pinanghahawakan mo kaagad. Amen! So, in number 1, shape your mindset. So, nakapaloob po dito yung expect the unexpected. So, dito nga po yung biglang dumadating yung trial na hindi natin inaasahan. So, today, na akala mo, yung ngayong araw na to, okay ka, but the next day, hindi natin alam, bigla-biglang dumadating yung mga pagsubok. Trial come like a sudden storm, not as a strange intruder. So, yun po yung mga pagsubok na hindi natin inaasahan sa buhay. Kaya, napakaganda po talaga kung tayo'y laging naka-abide sa salita ng Panginoon. At lagi tayong lumalapit kay Lord na mag-pray. Kung lahat ito naka-ready sa atin, kahit bukas o ngayon dumating yung pagsubok mo, you are ready, church. Hindi ka basta-basta babagsak kasi alam mo na yung gagawin mo na pagdating, dumating ang problema, talk to God straight away. Pray. At meron kang hawak-hawak na salita ng Panginoon na panghahawakan mo, na hindi ka niya ibabagsak, na hindi ka babagsak when it comes to trial. Malaki man yan o maliit man yan na problema, parehas lang, hindi ka magagapi, hindi ka babagsak. Amen. So number 2, choose radical joy. Ito po yung, sabi nga, when it comes to trial again, so ang topic po natin dito ay yung pagsubok sa ating buhay. So, choose radical joy na sabi nga, kung dumating talaga yung heavy trial, heavy burden sa buhay mo, mas piliin mo ang kagalakan, ang joy. Hindi yung pag dumating yung maliit or malaking problema, iiyak ka na. Babagsak ka na, sisimangot ka na, or magagalit ka na. No, church. Napakalinaw na nga ng sabi ng Panginoon sa verse 2. Sabi niya, ituring ninyong kagalakan ito. So, napakalinaw ng Panginoon na mas piliin natin na magalak kesa magalit. 'Di ba? Kasi sabi nga, choose radical joy, count it all joy. This is an act of will, not an emotion. So pag dumadanas po tayo ng kabigatan o problema sa ating buhay, dapat mas piliin natin sa halip na tayo ang umiral ay yung emotion natin, yung galit, yung init ng ulo. You have to choose na maging masaya, may kagalakan. Kasi ito yung gusto ng Panginoon. So kasi kung ipakikita natin na nandyan yung problema, so halatang halata, pakikita mo din halatang halata sa iyo yung mabigat na problema. Nandyan na yun, nakasimangot ka, ni maghilamos, ni magsuklay, hindi mo na magawa. Diba? Halatang halata na yung problema sa iyo. So nasa na yung sabi ng Panginoon na joy, yung kagalakan, wala na. So, ang
umibabaw na sa'yo, yung emotion mo, yung galit mo, yung sadness mo, andoon na. So dapat, sabi nga, piliin ang kagalakan. So dun, pag ipinakita natin yung ating emotion, yung halos lugmok na tayo, yung sad na pinakita na natin, so, more na hindi tayo makakalampas. More na hindi tayo makakaahon sa ating pinagdaraanan. Diba? But, kung makita sa iyo ay joy, yung iba, diba, sabi nga, ang laki ng problema ko, ang laki ng dinadala ko, pero hindi mo makita sa panlabas na anyo ng tao. Kasi nakikita mo sa kanya, nakasmile. Okay siya, naka-powder, naka-lipstick, talaga nakaayos ang buhok, nakasuklay. Diba? Hindi nakikita yung panloob na dinadala niya. Pero kung ang bigat na ng problema mo, ipakikita mo pa sa panlabas na anyo mo, is talagang hindi mo man sabihin sa mga kasama mo, kabahay mo, kasama mo sa bahay, mga kapatid mo, pero makikita sa panlabas na anyo mo, how heavy your trial. So, sabi nga, anuman ang dinadala natin, dapat yung panlabas naman natin, ayusin natin. Kung kinakailangan maligo, magsuklay, maglipstick, magbihis ng maayos, do it. Diba? Kasi more na bibigat, yung problema mo kung pati yung panlabas na anyo mo ay hindi mo paaayusin. Sabi nga, piliin ang kagalakan. Amen. So number 3, reframe the problem. Ito pa rin po, pagsubok pa rin po ito. Kasi hindi natin mararating ang victory if not, hindi natin dadaanan ang mga pagsubok. Amen. So reframe the problem. Test as a golden opportunities, not dead end. So, sabi nga, ituring daw po natin na ito ay golden opportunities. Talagang, yung problema, ibig sabihin, ay nasa ilalim lang ng ating paa. Hindi natin siya ipapayagan na umakyat up sa ating head. Dapat nandun lang siya palagi. Di ba? Si Satan, always under our feet. So, yun yung trial. Na hindi natin siya papayagan, ni kalahati man ng ating body, maabot niya. No. Always na si Satan or trial natin ay nandun lang sa under our feet. Tinatapakan lang natin siya. So, it means, wag natin siyang bigyan ng chance na makapasok sa ating buhay. Sabi nga, test us a golden opportunities and not dead end. So, hindi po bagkus tayo may mabigat na pinagdadaanan, ay, sasabihin natin sa sarili natin, hanggang dito na lang ako. Hanggang dito na lang ako. Pababayaan mong malugmok yung sarili mo. No, church. Hindi pwede. Hindi natin sasabihin na, ito na yung dead end. Dahil nandun ka sa may pinakamabigat na pinagdadaanan. No. Have chance. So, sabi nga, tingnan daw natin at humanap tayo sa pamamagitan ng ibang paraan. Hindi lang tayo po pwedeng, andyan ang problema, pumasok, dumating sa iyo yung heavy trial, diyan ka na lang din. Hindi ka nahahanap ng problema. Church, the first na makakasolve ng ating big trial, si Lord. So, hindi natin pwedeng sabihin na, eto na yung end. Hanggang dito na lang. No, church. Nandyan si Lord, ready to help us. Nandyan si Lord na palaging nakaalalay, palaging nakagabay sa atin pagdating sa ating mga problema. So, hindi natin pwedeng sabihin, dito na lang ako.
Kasi ito na lang yun. Wala nang magiging kasagutan. No? Lahat po ng problema ay may kasagutan. Di po ba? Lahat kung tayo'y lalapit sa Kanya. Huwag nating sarilinin at huwag nating gamitin yung on self will natin, yung sariling will natin. Dapat ang gamitin natin palagi ay yung will ng Panginoon. Kasi nandyan siya palagi, na kahit na nalulunod ka na sa problema, kahit na bumagsak ka na sa problema, nakalugmok ka na sa problema, God is always ready to lift you up. Andiyan si Lord na palaging naka-ready para itaas ka niya at samahan ka niya. Hindi ka niya pababayaan na malugmok sa problema. Kaya kung nakakaranas tayo ng kabigatang problema, huwag nating bigyan ito ng tuldok. Huwag nating sabihin dead end na to. Ito na yung last na wala ng kasagutan. No church. Malaki o maliit na problema, may kasagutan ang Panginoon. Si Lord palagi ang kasagutan, hindi kung sino. Kaya nga, kung may problema tayo, sabi nga, humanap tayo ng ibang paraan. Hindi ang kaibigan mo, hindi kung sino, kundi ang ating Panginoon lang ang kasagutan. Amen! Amen. So this lesson 1, ito po yung supporting verse natin from the book of Acts chapter 5 verse 41. Iniwan nila ang konseho na nagagalak na sila ay napabilang na karapat-dapat na makaranas ng kasiraang puri para sa kanyang pangalan. So, kikita din po dito na talagang nagalak sila. Kahit na dumaan sila sa anong pagsubok, anumang kasiraan, anumang problema, but pinili nilang mas magalak. Dahil yun nga po yung sabi sa verse 2 ng James, sabi nga, ituring ninyo itong kagalakan. So kahit na tayo'y dumadanas ng anumang pagsubok, ay dapat andun yung joy, andun yung kagalakan. So believers should choose to have deep joy when facing life's hardship because trial tests and strengthen their faith. So, mas piliin daw natin yung malalim na kagalakan. Kung tayo'y dumaranas o dumadaan sa mga pagsubok. Kasi, because trial tests and strengthen our faith. Dun more na pinalalakas sa mga trial na ito ang ating pananampalataya. Di po ba, hindi nyo napansin sa inyong sarili? Minsan, kahit may problema tayo, especially first kasi ang nagiging problema ng tao is financial. Di ba? Kahit dumadaan tayo sa kahigpitan ng ating struggle sa ating financial, but andun yung ating mga kalakasan. More na pinalalakas tayo sa ating nararanasan kasi hindi natin ito itinuturing na kabigatan sa ating buhay. Sabi nga, more na pinalalakas ang ating pananampalataya. Sapagkat daw ang pagsubok na nararanasan natin ay nagpapalakas at nagpapatibay sa ating pananampalataya. More na tayo ay pinatitibay ng ating Panginoon sa ating nararanasang problema. Amen. So we proceed in lesson 2, knowing that the testing of your faith produces perseverance. Amen.
So, we are to understand that trial tests our faith. So, di ba unang-una, pag nagkakaroon tayo ng kabigatan, ang unang-unang nasusubok sa atin ay yung ating pananampalataya. Diyan tayo nasusubok kung babagsak tayo or magpapatuloy tayo or patuloy nating i-enjoy yung pagsubok na binigay sa atin. Test, we are to, ito yung tinitest yung ating pananampalataya. So, meron po ako ditong isang illustration. Number 1, training makes athlete stronger. Yes. Paano magiging matatag or malakas ang isang athlete or yung manlalaro? Kung ano na natin sa sarili natin. For example, we are the athlete. Tayo yung panlaban ng ating bansa. Paano tayo magiging malakas at paano na magiging more na strength ang ating mga muscle at paano natin ma-achieve o mararating yung katagumpayan if without training. So every day po, ang ating mga athlete ay may training yan sila. May kanya-kanyang training yan sila para sila ay maging strong, maging malakas. So, paano tayo dadalhin doon sa pinakamataas? Because this is yung pupuntahan po nilang laro is one of their trial. So, paano nila haharapin yung trial without training? So, dapat po, kung tayo yung athlete, kailangan may good training tayo. And hindi lang pong training, kailangan din may disiplina din tayo sa sarili natin. So, kaya tignan nyo po ang nangyayari, di ba, sa Pilipinas, yung mga athlete natin, ipinapadala sila sa international. Ipinapadala sila para lumaban sa ibang bansa. Because they have the training. Without the training, how you can send one athlete in other country? Ganun din po yan sa atin. Kung wala tayong training, hindi tayo nakikinig or nagbabasa ng salita ng Panginoon. Dadating ang pagsubok, paano natin malalampasan ang mga pagsubok without training? So, tayo din po, talagang i-apply natin tong training makes athlete stronger. Ganyan din po ang tayo din po ganun. Without training, without reading the Word of God, paano natin paglalabanan yung mga gawa ng kaaway? Paano natin masasagot yung gawa ng kaaway without training? Kaya nga, sabi nga dito, napakaganda po, training makes athlete stronger. So, ganun din po sa ating mga anak ng Diyos. Kailangan din may training tayo para harapin ang mga heavy trial ng ating buhay. Without the training, without the Word of God sa ating buhay, hindi natin makakayanan ang mga heavy trial sa buhay natin. Kasi remember church, not only, hindi lang po isa yung trial na ibinibigay ng Panginoon. Iba-iba ang ibinibigay na storm sa ating buhay. Kaya dapat maging strong. Kailangan may training tayo na ilagay natin yung sarili natin sa mga manlalaro para more na tayo'y maging strong at mapaglabanan natin ang lahat. So, di po ba? Ang mga athlete, meron silang complete training, meron silang magandang training. So, pagdating po sa ibang bansa, okay, andyan na po ang reward.
Talagang andun yung victory. Nakuha nila yung victory. Nag-uuwi sila ng medal for our country. Ganon din po tayo na maranasan natin yung victory if we have the training. Amen! So, ito po yung sa, nakapaloob pa rin po dito yung sa, knowing that the testing of your faith produces perseverance. So, fire purifies gold. Di po ba? Ang ginto, pag hindi mo yan isinalang sa apoy, hindi mo makikita yung kagandahan, yung dalisay na sinasabi ng ginto. So once na yan isinalang sa apoy, makikita mo yung kinang, yung shine niya, yung kagandahan niya, yung dalisay niya. So if we apply naman po sa ating buhay, kung ia-apply naman po natin ito sa ating buhay, kung ia-apply po natin ito sa ating buhay, God uses the trial para matest ang ating pananampalataya. So, sa pamamagitan po ng ating pananampalataya, diyan tayo pinalalakas at pinatitibay ng ating Panginoon. Same as gold na naging dalisay. Tayo naman po ay ginamit ng Panginoon ang mga trial para tayo ay tumibay. Without trial, paano tayo titibay? Diyan tayo na more na pinalalakas ng ating Panginoon. Diyan tayo more na pinatitibay ng ating Panginoon sa mga trial na dumadating sa ating buhay. Yes. Ako din po, yan ang naging kalakasan ko. Yung mga trial sa buhay ko. Talaga, yan yung nagpatibay talaga na maaano ko na sa sarili kong na diyan ako pinatibay ng Panginoon. Bawat pagsubok na dumadating sa aking buhay, diyan talaga ako pinatitibay ni Lord. Kasi unang-una diyan, ipinapakita ng Panginoon. Hindi para saktan ka, kundi para patibayin ka. Kaya binibigyan ka ng trial na sabi nga, kahit napakalaki niya na ibibigay ni Lord na trial sa iyo. Kasi alam ng Panginoon na kaya mo. And sa pagdala ng trial na yan, kasama mo si Lord. Kaya alam ni Lord na kahit napakabigat niyan, nandun naman yung kalakasan. Nandun yung katatagan. Nandun yung palalong patitibayin ka ng Panginoon. Basta, sabi nga, abide in His Word. Kung palagi kang mag-a-abide sa Kanya, nandun yung katagumpayan. Nandun yung more na pinatitibay ka. Kasi kung hindi ka magiging matibay dyan sa mga problema na yan, siguro wala tayo ngayon dito, hindi tayo ngayon naghahayag ng salita niya. But because of this trial, He used para makita or ginamit ng Panginoon ang mga trial na to para lalo tayong mapatatag, mapatibay at maging mas matapang pa. So, siguro hindi natin sisisihin ang mga problema dumadating sa buhay natin kasi yun yung nagpapatatag sa iyo eh. Yun yung natututo ka ngayon na paano paglabanan sa susunod kung may dumating pang muling problema. Amen. And the second one po, ginamit din ng Panginoon yung ating identity. Ginamit din ng Panginoon yung trial para sa ating identity. Kasi po, karamihan ngayon, pag may mga dumating na problema sa kanilang buhay, maliit man o malaki, o sige, turing na nating heavy trial. Bumabagsak na talaga sila. So, nasaan yung nasaan yung identity mo? Wala. iPhone 15 Pro Max charging. So, dapat,
Pag may dumadating ganyan na ganyang problema, dapat i-enjoy lang pala natin. Dapat pala, nandun yung joy. Hindi natin basta lang na mabigat na nga yung pagsubok mo, sasabayan mo pa. So, ano po mangyayari sa atin? Babagsak tayo. So, dapat po, as a Christian, kasi dyan na tinetest yung ating identity because of the trial, dapat po maging matatag din tayo. Dapat hindi tayo manglulupaypay. Kasi nga, di ba, nataniman ka na ng sido. God, andyan na yung salita ng Panginoon sa puso mo. Dapat lumaban ka, maging matatag ka, kasi iyan ang buhay ng isang tunay na mananampalataya, hindi lang babagsak. So, i-compare po natin sa if you remember, church, ang buhay ni Job. Si Job, di ba? Lahat nawala na sa kanya, nawalan siya ng anak, nawalan siya ng tahanan, lahat ng kayamanan niya ay nawala. Pero anong ginawa niya? Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, ay naging tapat pa rin si Job sa Panginoon. Dapat ganun tayo. Kung ano man yung pinagdadaanan natin, dapat maging tapat pa rin tayo sa Panginoon. Hindi yung sisisihin natin, i-blame natin si Lord sa nangyayari sa ating buhay. Si Job po hindi. Lahat nawala na sa kanya as in. Pero andun pa rin yung puso niya, naging tapat pa rin siya sa Panginoon. Pero dumating po yung time na talagang nag-pray siya para sa kanyang mga kaibigan. I think this is from the Job 42 verse 10, na nung mag-pray siya para sa kanyang mga kaibigan. Ano pong ginawa ng Panginoon sa kanyang katapatan kay Lord? Ibinalik ni Lord lahat ng nawala sa kanya. So, pwede palang mangyari yun, church. Maging tapat ka lang sa kabila ng pagsubok dahil sa ginawa ni Job. Naging tapat siya kay Lord. Pero one day, nung mag-pray siya, Lord, return everything na nawala sa kanyang buhay. Hindi lang basta ibinalik. Doble-dobleng balik ang ginawa ng Panginoon. So pala, sa atin palang mga tao, pwede din mangyari yun. Sa atin pala, church, pwede din palang mangyari yun, na kung ano yung nawala sa atin, especially sa mga financial, sa mga work, kung ano pala yung nawala sa atin, pwede din ibalik ni Lord ng doble-doble. Nasabi nga, ibabalik ni Lord ng siksik, liglig at umaapaw. Diba napakasarap nun? But si Job nga kasi, sa kabila ng pagsubok, lahat na wala sa kanya, as in, naging empty siya. But yung puso niya, na natiling tapat sa ating Panginoon. Yun po pala yung napakagandang nangyari sa buhay niya. So, sa atin din, maaari ding mangyari sa ating buhay. Na kung ano yung nawala sa atin, pwedeng ibalik ni Lord ng doble-doble. So, di po ba napakasarap, napakaganda, napakasarap na pakinggan or mabasa or mapakinggan yung ganitong story ni Job sa buhay niya. Na pwede ding mangyari sa ating buhay. Na minsan hindi rin natin namamalayan, nawala yung ganito, especially the financial. Pero alam ni Lord yun. Ibabalik niya sa iyo yun ng doble-doble, hindi lang isa. Doble-doble, siksik, liglig at umaapaw, ibabalik ng Panginoon. Do you believe God? Do you believe, church? Na gagawin ng Panginoon yun sa ating buhay. Basta, sabi nga, maging tapat ka lang sa Panginoon. Sa kabila ng mga pagsubok.
Amen. Okay. Faith produce okay. Faith produce perseverance, patience. So, binibigyan tayo ng banal na espiritu ng tibay ng loob para hindi tayo sumuko sa gitna ng ating pagsubok. So, nandun palagi, naka-abide palagi ang ating Holy Spirit to guide us para tayo'y patibayin. Kasi, sabi nga, ang hinaharap natin ay problem, pagsubok. Kaya, andyan ang Lord, andyan ang Holy Spirit to guide us. Amen. So, in Romans chapter 5, verse 3 to 5, hindi lamang ito, ngunit nagagalak din tayo sa ating mga pagdurusa. Alam na ang pagdurusa ay nagbubunga ng pagtitiis. Andiyan po yung ating pagtitiis na pag nakakaranas tayo ng problema, nandyan yung dapat nagtitiis tayo. Andiyan yung pagtitiis na dapat hindi tayo bumagsak o hindi tayo lumugmok sa ating dinadala. So verse 4, ang pagtitiis ay nagbubunga ng pagsang-ayon at ang pagsang-ayon ay nagbubunga ng katiyakan para sa hinaharap. So verse 5, hindi mabibigo ang pananalig na ito dahil ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa ating mga puso. Amen. So ito yung pagtitiis, andito yung pinatitibay tayo more ng ating Panginoon. So in James 1:3, that the test build patient and is strong spiritual growth. Andyan yung ating pasensya na dapat hindi natin tinatalikuran kung ano man yung mga problema na ating hinaharap. Nasabi nga, that this test build patient and strong spiritual growth. Amen. So, okay, God uses hardship or difficulties to test our faith. Ito po yung kaninang naanuhan na natin. Then, ito yung isa pa po. God uses trial to test our identity as a Christian. So, dito po din sinusubok yung ating identity sa pamamagitan ng trial na dumadating sa ating buhay. Amen. So we proceed and lesson 3 from the book of James 1, chapter 1, verse 4. So, cooperate with God means cooperate with God. So, sa likod po ng ating pinagdadaanan, dapat kasi kahit na dumadaan tayo sa kabigatan, nandiyan ang Panginoon, tinutulungan tayo ng Panginoon na ayusin ang ating mga problema. So ito po yung verse 4, but let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. So sabi nga, hayaan ang pagtitiis na tapusin ang kanyang gawa upang kayo ay ganap na lumago na walang kakulangan. So iyan po yung sa verse
verse 4, na cooperate with God. So number 1 po, let endurance work. Don't quit. Let the process do its work in you. So, hindi po natin pwedeng talikuran or takasan ang mga trial sa ating buhay. Dapat, kung inaayos ng Panginoon ang mga problema sa ating buhay, dapat we cooperate with Him. Kung hindi ka nag-a-agree, kung hindi mo ipapahintulot na yung sarili mo ay maayos yung problema mo at si Lord lang ang nag-aayos, hindi yun mangyayari, church. Kasi nga, di ba, sabi nga, ang Panginoon, gustong-gusto niyang ayusin yung gusot sa buhay mo. Gustong-gusto niyang ayusin yung problema mo, pero ikaw ayaw mo. So, paano? Where's the cooperating? Wala, di ba? Dapat nga, yung cooperation natin kay Lord nandun. Inaayos ka ni Lord. Hinuhulma ka ni Lord na maging maayos ka, na maging mabuting tao ka, pero anong ginagawa mo? Dapat hindi, di ba? So, kung ano man mga pagsubok na dumating sa buhay mo, dapat nandun yung cooperation mo kay Lord. Andun yung pakikipagtulungan mo kay Lord. Diba? Kung may dumating sa buhay mo na isang problema na hindi nakakalugod kay Lord, pero si Lord gustong-gusto niyang ayusin yung buhay mo, pero ikaw, you ignore Him. Diba? Napakahirap nun. Dapat nandun yung cooperation natin kay Lord. Sabi nga, kung ayaw mo makipag-cooperate kay Lord, sabi nga, di ba, na enjoy now, faith later. So, pagsusulitan mo din lahat, yung mga problema na yon na ayaw mong ayusin ng Panginoon. Lahat po yan ay may balik. Pagsusulitan mo lahat yan. Kaya, kung inaayos ka at sinasamahan ka ng Panginoon, cooperate with God. Amen. So, sa number 2 po is allow complete maturity. Let God finish what He started in your life. So, hayaan mo ang Panginoon ay tapusin kung ano yung sinimulan niya sa iyong buhay. Diba? Una, talagang gusto ng Panginoon talagang mahubog ka na isang mabuting mananampalataya. Dapat i-allow mo siya. So, letting your patient endurance finish shaping your faith through trial. So, you become a spiritual whole or fully grown. Diba? Hayaan daw natin ang Panginoon na siya ang kumilos sa ating buhay. At gagawin naman talaga niya, hindi naman tayo mapapahamak kung ipagkakaloob natin lahat kay Lord. Yung kanyang pagkilos sa ating buhay. Let God to finish. Kasi mas magandang resulta ang mangyayari kasi nga, unang-una magiging buo yung spiritual growth mo at talagang magiging fully grown ka sa harapan ng Panginoon. Amen! So number 3, release outcome. Trust God with the result. His plan is perfect. So, nandito yung pagtatrust natin kay sa Panginoon. Trust God kasi daw, ang resulta ay kasi ang magandang resulta ay yung kanyang plano ay perfect sa ating buhay. Lahat na nanggagaling sa Panginoon, lahat ng ginagawa ng Panginoon is perfect. Sabi nga, the plan of God is the best sa ating buhay. Yung plano natin, wala yan. Kasi yung plano ng tao ay maaaring mapahama ka. But the plan of God is the best. Talagang perfect. Hindi ka mapapahamak, kundi mapapabuti ka sa plano ng
Panginoon. Amen. So when endurance when endurance or steadfastness finish its work is spiritual maturity. So doon po tayo nagiging matured yung ating spiritual life. Believers become perfect and complete, meaning they are fully developed in their faith and lacking nothing. Amen. So talaga pong dapat ang tiwala natin sa Panginoon ay nandun. Kasi nga, the plan of God is the best. Hindi kagaya ng plano natin. Ang plano natin, maaari tayong mapahamak. Amen. So we proceed to lesson 4 from the book of James, verse 1, 5 to 8. Ito po yung asking divine wisdom. Asking divine wisdom. So, dako po tayo sa as in faith. As in faith. Ask God for guidance on how to handle your trial. Pero lalapit tayo sa Panginoon ng may pananampalataya. Hindi tayo basta lang lalapit sa Kanya without faith. So, paano po mangyayari ang lahat kung lalapit tayo sa Kanya without faith? Dapat daw po, lalapit tayo sa Kanya ng may pananampalataya. Amen! So, from the book of James chapter 1 verse 5. Sabi po dito, if any of you lack wisdom, let him ask of God. So sabi po sa 5, ngunit kung sino man sa inyo ay nangangailangan ng karunungan, wisdom, hingin ninyo ito sa Diyos at mapagbigay at walang panunumbat sa lahat ng humihingi ay tutugunin niya ito. So if any of you lack of wisdom, let him ask God. So kung kulang po tayo, we are lack of wisdom, yung ating pong karunungan, dapat po nag-aas tayo kay Lord kasi yung karunungan natin is iba sa karunungan ng ating Panginoon. Ang karunungan ng ating Panginoon ay perfect. So, ask in faith, ask God for guidance how to handle your trial. From the book of Matthew, chapter 7, verse 7, humingi kayo at ito ay ibibigay sa inyo. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo at kayo'y bubuksan. So, sabi nga, ask. If you are lack of wisdom, ask God. And remember, church, wisdom is different to knowledge. Iba po yun. Ito po yung tinatawag na wisdom is yung karunungan. So, if we have the plan, kung may mga plano po tayo na sa ating buhay, we need ask wisdom to God. Kahit ano pong mga, kahit po sa trial na dumadating sa ating buhay, we need more wisdom sa Panginoon. Kasi without wisdom of God, is maliligaw po tayo. Kahit po sa isang taong may sakit, yes, inom ka nga ng inom ng gamot, pero hindi ka naman nagpapa-check up. Dapat need mo din kay Lord mag-ask ng wisdom kung anong gagawin mo. Diba? So check, inom ka lang ng inom ng gamot without the consultation. So dapat mag-ask mo na kay Lord kung ano yung wisdom. So kailangan din po natin ng check up bago uminom ng gamot. So palaging yung wisdom na nanggagaling kay Lord ang masusunod. Amen!
So ito po yung number 2, expect a generous response from God. God gives wisdom freely without finding fault. So ito din po talagang kung tayo nag-ask kay Lord ng wisdom, so expect na po natin yung generous response ng Panginoon. Andyan talaga. If you ask wisdom sa isang bagay na gusto mong ilapit, kasi kung may plano tayo, lapit lang kay Lord kung ano, Lord, ang gagawin ko. Lord, give me wisdom for this. At ibibigay ng Panginoon kung ano yung dapat mong gawin. So, ito nga, God give wisdom freely without finding fault. Amen. Ito po yung James 1:6. Ngunit humingi ng may pananampalataya ng walang pag-aalinlangan, sapagkat ang nagdadalawang isip ay katulad ng alon sa dagat na tinatangay ng hangin kung saan-saan. Amen. So, ito po yung second natin, expect a generous response. So, number 3, trust fully. Instead of complaining, choose to trust God so He can use those trial or struggle to build your spiritual maturity and strength. So, kung dumadanas po tayo ng trial, dapat po, sa halip na tayo ay magreklamo, magalit, nandun yung mga negative thoughts natin. So, wag na lang po. Pray. Ask wisdom. Ask natin kay Lord kung ano yung magpapalakas sa atin. Kasi, at magpapalakas hindi lang sa ating physical body, kung hindi pati sa ating spiritual life. Kung ano yung magpapalakas sa atin. Ask wisdom. Palaging ask wisdom with faith. Napakahalaga po nung may pananampalataya. Kasi nga, if you ask God, wisdom with faith, talagang ibibigay talaga ng Panginoon. Kasi andun yung faith mo. Lord, nag-ask ka ng wisdom sa isang bagay na talagang inangkin mo na yun ay ibibigay ng Panginoon because of your faith. Kaya ibibigay talaga ng Panginoon yung kanyang sagot sa iyo. Na talagang kung if you truly fully trust God, andun talaga yung sa pagdating ng mga struggle, sa pagdating ng mga pagsubok sa ating buhay, andun talaga yung makikita sa atin yung kalakasan, yung pananampalataya natin ay more na lumalago at lumalaki. Amen. So number 4, avoid to doubt, avoid to doubt. O ito daw po yun. Ngunit humingi ng may pananampalataya na walang pag-aalinlangan. Nasa verse 6 po yun, sapagkat ang nagdadalawang isip ay katulad ng alon na tinatangay ng hangin kung saan-saan. So avoid to doubt. So refuse to doubt, stay stable and committed to God. So sabi nga, iwasan ang mag-alinlangan sa gitna ng ating mga pinagdadaanan. Instead na mag-doubt ka kay Lord, mag-doubt ka sa sarili mo, you have to pray. Mag-pray na lang po tayo na lahat ng pinagdadaanan natin ay sasagutin ng Panginoon. Iwasan ang mag-alinlangan sa gitna ng ating trial. So sa halip na mag-alinlangan tayo, mag-doubt tayo, why we not trust God? Diba? Mas magandang magtiwala tayo sa Panginoon. Dahil si Lord lang talaga, pagdating sa ating mga trial, sa kabigatan natin, si Lord lang talaga ang kasagutan. Wala nang iba. So instead na magalit ka, magmurmuring ka dyan, kung ano man dyan,
Diba? Karamihan kasi pag may mga problema, especially sa isang bahay, sa isang pamilya, kung ang ama ang nagka-problema, diba? Unang-unang makikita natin sa kanila ay yung init ng ulo. Especially kung ang problema ay bumagsak sa ama. Diba? Ang unang-unang makikita natin ay yung init ng ulo. Hindi mo makausap yan. Kausapin mo man yan, sasagutin ka pasigaw. So, sa halip na mangyari ito, dapat hindi tayo nag-aalinlangan kay Lord. Pray na lahat ng kabigatan mo ay sasagutin ng Panginoon without doubt. Kaya nga, dapat iwasan natin yung mag-alinlangan or yung pag-aalinlangan sa sarili natin o sa ating Panginoon. Dapat trust God na lahat ay sasagutin niya. Na kasi, then, a person who doubts is like, ito na po yung sa 6, a person who doubts is like a wave moved by the wind. So, di po ba nga, kung nandun ka sa karagatan, makikita mo talaga yung alon na walang, kung sa tao yun, walang peace of mind because of the strong wind, ganun lang siya ng ganon. Ganun lang siya ng ganon. Kung saan-saan lang napapadpad yung alon. Kasi nga, kung sa tao yun, walang peace of mind. Nagdadalawang isip siya, hindi niya alam kung kanino siya lalapit, sa kaibigan niya o kay Lord. Kaya yung, buhay niya, hindi niya alam. Basta para nga yung alon na, dito siya, right, left lang siya. Hindi niya alam kung saan siya titigil. Hindi niya alam kung kanino siya lalapit pagdating sa tao. Ganon po ang mga taong may doubt with a double-minded. So, napakahirap, di ba? Ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo maiisip o makikita kung saan ka lalapit pagdating sa trial. Kasi, bukas nandito ka. Mamaya nandun ka. So, walang kang peace of mind. Why you not trust God? Why you not go and call God? Diba, sabi nga, lumapit ka sa Panginoon, tumawag ka sa Panginoon, at siya lahat ang magiging kasagutan ng iyong problema. Kung ano yung pinagdadaanan mo, kabigatan, nandyan si Lord lagi na palaging umaalalay sa atin. So in Jeremiah 29:12, at tatawag kayo sa akin, pupunta kayo at mananalangin sa akin at papakinggan ko kayo. See, church. Hindi na natin kailangang maging kagaya ng alon. Ito, doon, left and right. Sabi nga, tumawag lang sa Panginoon, pupunta kayo at manalangin sa akin at pakikinggan ko kayo. Nandyan si Lord palagi sa atin. So, hindi na natin kailangan ihalin tulad ang sarili natin sa wave, sa alon, na kung saan siya dalhin ng hangin, doon siya. Tayo po, sabi nga ng Panginoon sa Jeremiah 29:12, tatawag kayo sa akin, pupunta kayo at mananalangin sa akin at papakinggan ko kayo. So, andun agad yung ating peace of mind. Kasi si Lord mismo. So, in Mark 11, chapter 24 na lang po. Kaya sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng inyong ipapanalangin at hinihiling, maniwala kayong natanggap na ninyo at ito'y mapapasa inyo. So sabi nga, if you ask God, kailangan with faith. Kailangan may pananampalataya na kung ano man yung hiniling mo, sabi nga, na kung ano yung pinanalangin mo, hiniling mo kay Lord, inas mo kay Lord, maniwala kayong natanggap na ninyo at ito'y mapapasa inyo. Kaya nga, without faith,
hindi talaga mangyayari. Kailangan, kung lalapit tayo sa Panginoon with faith, we ask God something with faith para talagang ibibigay ng Panginoon. Kasi dito tinetest yung ating pananampalataya kung gaano kalakas, kung gaano katibay. So without faith, talaga pong mahirap na mapaasa atin kung ano yung hinihiling natin sa Panginoon. So in James 4:8, lumapit kayo sa Diyos at siya ay lalapit din sa inyo. Andun na po yun. Gusto ba tayo? Lumapit kayo sa Diyos at siya ay lalapit sa inyo. Linisin ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan at gawing dalisay, ang iyong puso, kayong mga nagdadalawang isip. So, andun po talaga yung, sabi nga, draw nigh to God and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. So ito po yung James 4:8. Sabi nga, lumapit ka sa Panginoon at lalapit din ang Panginoon. Lumapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit din sa inyo. So, ito po talaga yung dapat nating gawin. Paano? If you not abide in His Word, kung hindi nga naman kayo lalapit sa Panginoon, paano lalapit? Paano din malalaman ng Panginoon kung ano yung mga pinagdaraanan mo? So, dapat dito sa mga sa problema na pinagdadaanan natin, dapat tayo laging naka-abide kay Lord. So, kayo po, to be conclude po. So, sa lahat po ng ating pinagdaanan sa James chapter 1, verse 2 to 8. So, di po ba, puro trial. Puro kabigatan. Lahat ng ating pinagdadaanan ay dumaan na dyan. So, nitong oras na ito po, pinagdaanan natin lahat yung mga kabigatan. Hindi lang po sa pamilya na problema, not only the financial struggle, sa mga trabahos, sa lahat-lahat po ng ating pinagdaanan na kabigatan. So talaga pong napakabait ng Panginoon kasi hindi niya tayo pinabayaang malugmok or manatili sa kabigatan na ating daladala. Kasi si Lord, sabi nga niya, yung mga pinagdadaanan na yung problema, sa kabila ng lahat, yes, nalampasan natin lahat. So ano pong resulta? Sa kabigatang pinagdala natin, ang ginawa ng Panginoon,